Pikit mata na lang na tinatanggap ng mga artists niya yung mga kaganapang ito hanggang sa unti-unti na lang silang umaalis. Dahil nakakaloka. Plano. Isinasagawa mo na. Oo. Kaya, Sarah, my gosh. Pero saan kung malusutan mo ito, congratulations in advance. Pero I don't think so, ha? MC Lassie, mag-isip-isip din kayo. Para, sayang yung opportunity. Oo. At saka, ang pagkakaibigan at makakita ka ng pagkakaibigan na ito. This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Ako na, Dira! Wow! Yes! Thank you! O, tatlo yun. Patuloy kayo magpapasalamat sa lahat ng mga nagmamahal at patuloy na tumatangkilik dito sa dati yung tambayan na ngayon na ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras na opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na ang OOTD niya ay na naka-checker ngayon pero brown ang pinakamagandang kulay dahil yun ang kulay nating mga Pilipino. Kayong mangging kaligatan. Ang ating minamahal, the political and showbiz official dom ng OOTD, Nanay Jobert Socaldito. Oh, salamat mahal kong anak, Direct Chops Manansala. Yes, Earth Scholar. Earth Scholar. And you look good. Oh, thank you. So yeah, of course. So, at least may nagsabi sa akin today na maganda ako. Kaya naman, diretso na tayo sa ating unang segment, ang This Is It, Politics. Wow, takes a lot of money. Takes a lot of money. Makes the world go round. Just go. 16 top-notch lawyers, di ba? Ang kinuha ni VP Sara para mag-represent sa kanya as her defense team sa nalapit na impeachment trial. Hindi biro, no? Hindi biro. Mga kaibigan, my God, the names, wow, my God, overwhelming. You have a Siegfried Fortun, kapatidan ni Raymond Fortun, isa sa mga pinakamahal na lawyers, ha? Ang alam ko, andyan din yung dating si Justice Andres Narvasa, na parang alam ko isa sa mga lawyers dati ng alam ko kung Korotong Baleling ba yun. Basta malaki mga kaso, mga dinepensa nito in the past. First time nga daw na nagkaroon ng si Corona, yung mga 9 lawyers daw. At nung si Erap, mga hindi umabot ng 10. Oo. Finally, 16 lawyers. These are not just ordinary lawyers. Mga big names in the law field. At saka iba dito, mga fresh top-notchers. Na mga bagets halo May mga maedad, may mga bagets. Lahat ba binabayaran? Of course. Each one receives, may sariling appearances fees yan. May appearance fee ang bawat lawyer. Doon na naman sila kakabawi actually. Sa appearance. Yes, kasi di ba ang mga lawyers, magkano lang naman yung mga per appearance nila. Depende yan sa estado mo, sa iyong pangalan. Halimbawa, example lang. Halimbawa si Fortune. Example lang. Babayaran mo ng 10 million pesos halimbawa as appearance yung acceptance fee. Acceptance fee yun. Tapos per appearance halimbawa 50,000 o 100,000 per appearance. Siya lang yun. What about the others? Siyempre, the Narvasa thing is malaking pangalan yun. Acceptance pa lang. Acceptance pa lang. So, really, talagang luluha dito, ng salapi. Kumbaga, talagang luluwa ka na salapi. Hindi biro ang pera ito. Pero may mga lawyers naman na they just wanted to be a part of it because it could be a part of their thing. May iba siguro sa mga baguhan, sa mga neophytes, no? Sa mga fresh graduates, mga top-notchers, mga lawyers, mga bars, mga bago pa lang. Siguro they won't charge as much, no? Medyo bababa lang ng konti. Pero sila masisipag dito kasi mapapakitang gilasan Some may just, yung iba siguro baka, I don't know lang, kung sa 16 lawyers ito ay may pumayag na magpalibre ng acceptance fee. But I doubt it, kasi lahat ito ay talagang inaral nila Tsaka chance na nila for them to earn. Parang parang sa tatay niya, sa ICC, di ba si former President Duterte, di ba kinuha niya yung legal defense team niya, itong kay grupo ni Attorney Kaufman. Ang pagkakaalam ko sa Attorney Kaufman and his legal team, ay nag-charge, na acceptance fee na 10 million euros. That is equivalent to 700 to 800 million pesos,
for the entire duration. Malaki na, Oo. Pero malaki nga, pero hindi na sila, they dropped all the other clients. Kumbaga, dito lang sila nakafocus hanggang matapos. At maliban doon, yung per appearance nila, na I think per hour ang charge, no? Parang 1,000 euros per hour. That's mga 80,000, 70,000 per hour. From, itong eksena dito. Ayun, kung saan sila manggaling, kung ano ba ano sasakyan nila, they should get first class accommodations, halimbawa plane tickets, halimbawa kung kailangan bumiyahe ng aeroplano. From the house to the airport, first class tickets, tapos first class accommodations, yung hotel sila, food nila, everything. Talagang nakapakete yon. Kaya maabot kaya per hour yon, kaya maabot sila ng 2.5 million euros every month. Aside from the acceptance fee na 10 million euros. So, maabot ito ng 150 million pesos a month. Kanong kalaki. So, can you imagine, kung for a non-city president already, syempre may kaso doon sa ICC, to spend like 800, 700, 800 million pesos worth no, para sa kanyang acceptance fee, tapos 150 million a month for a span of years. So, saan sila kukuha niyan, di ba? May nag-mention nga sa atin na, syempre, iba dyan na sponsor na naman yan. Pero for how long? Well, but still, na-sponsor naman o hindi, ganun talaga kalaki ang perang involved. Nalagay ka na sa Hague, gagastos ka pa na malaki. Oo, pero maraming nagsasabi na marami silang pera. Kumbaga sabi nga, I don't know kung totoo yung sasabi na hidden wealth din itong itong mga Duterte. Of course, no, presidente yan, Diyos ko, kung ibang ordinary mayor nga lang, konsehal, Diyos ko, congressman lang na maraming mga hidden wealth, what more kung presidente ka? Saan yung mga confidential funds sila dati? Di ba ang mga presidente ay meron talagang maliban sa mga confidential funds sila, meron sila talagang working fund. Ano ba, trillion yan. Na kumbaga ito ay hindi, I don't know kung naliliquidate ito, basta ito ay para sa kanya mga projects, personal projects niya of his choice. May mga nagsasabi, mga netizens, hindi po sa akin to, nababasa ko lang na parang yan, lahat ng mga di umano'y nakurakot, mapupunta lang din sa wala. Kanya-kanya talaga ng mga karanasan at mga bagay na pagbabayaran yung tao. Totoo. So, nakakalungkot ako, nalulungkot ako dahil sobrang minahal ko si presidente, ang dating presidenteng Duterte. Pero sa nangyayari ngayon, parang na-overwhelmed ang tenga ko sa laki ng pera na kailangang bayaran at ilabas ng dalawang mag-ama. Pero napapansin mo, parang hindi naman sila nag-worry. As far as money is concerned, napapansin mo, diba kung tayo yun, oh my God, tayo nga na tagalabas, na overwhelmed sa sobrang laki ng pera, oh my God, saan ang gaganto pera, paano masusustain? May nakita ba kayong sa kanilang forma, sa kanilang actuations, sa mga nuances nila, that they worry about where to get the money? Parang wala, parang kampante lang sa, parang they have so much enough funds. Kita mo, for Sara to hire 16 lawyers to defend her, kasi nga ang bigat ng kaso niya. Sabay pa, no, na yun? Oo, sabay pa sila. Oo. At saka, alam naman natin na kapag nagsimula na talaga formally ang trial, mabigat itong harapin ng kanyang defense team. It's not easy. Siguro may point din siya to hire so many lawyers. Pero actually, if you hire only 3 or 4, basta matindi, palagay ko, it's more than enough. Kasi pag mas maraming utak, actually, minsan nakakagulo pa yun eh. Totoo. Kasi maraming opinions eh. Baka paano ba sila magsasettle sa isang opinion? No? Kung ang dami-dami nila. So may isang mapipreside dyan, may isang lead, no? Lead counsel. Tapos ano to, syempre, sometimes you get opinions. Sa dami nila, tumatagal. Sabi ko, paano mangyayari yun? Yun nga kasi ito po sinabi ni Senator Coco Pimentel. Parang paano yan? Hindi pa nga kami nakakaulagpos. Tapos darating, pupuntahan kami ng 16 na magagaling na lawyer. Itatanong pa lang kung talagang dapat ba o hindi. But I don't think yung 16 naman na yun ay physically should represent her in terms of interrogation at interpolation. Kumbaga siguro may isa lang dyan na talagang ang lead counsel nila na talagang kapag nasa floor na. Kung sino lang naka-assign na agad. Kasi kung 16 yan, just ko, sa isang issue pa lang, sa isang ano pa lang, ay siyempre abutin na sila maghapon, hindi sila matapos kasi 16 minds. Plus siyempre yung kalaban pa sa kabila, yung prosecution. Kaya ang hirap din. Alam po ba't
money para bang pa sa kanila, it's like parang may mga balon sila ng pera. Ang mahal nitong pinasok ni Sara na ano, with the 16 lawyers to represent her. Sobrang laking perang involved On dito. the other hand, we cannot deny the fact na talagang nakakalungkot na ang dati mong kakampi ang naging dahilan kung bakit nalugmok ka sa ganitong sitwasyon. No? Laglagan yan. Maraming mga pangyayari dyan. Siyempre, ngayon pa lang, di ba, sa impeachment, di ba, sa issue ng impeachment, kumbaga, isa-isa na kasi pinapakiramdaman nila yung public outrage. Alam lang At yun ang nakakalungkot. Ngayon, yung iba dyan, lumilihis na, hindi na kumakampi, hindi na. Like si Miguel Zubiri, di ba? Parang kumukontra na kay ngayon? Kumukontra na kay Cheese Escudero. Sabi niya na, kumbaga, para sa kanya, kumbaga, it should be another presiding officer, not Cheese. Kumbaga, dati sila magkakasama, di ba? So, hindi ibig sabihin na yung 18 who voted for the recanting, remanding of that articles of impeachment sa House of Congress, would mean na sila pa rin ngayon solid. Hindi nagwawatak-watak na Kasi natatauhan na sila because, alam na nila, patutunguhan nila kasi may 2028 na, 2028 elections kung saan nakasalala yung buhay ng kanilang mga karera. Grabe, Ay, Diyos ko, God. Siyempre, kasalala sa taong bayan niya, tatandaan nila kung sino itong mga salbahe ito. Pero kung talagang tatakbo ka for 2028, yun ang talagang priority mo Wala kang magagawa Wala Ngayon pa lang, dapat pinaplano mo na. Kasi lalo if you're Hindi pinaplano. position. Isinasagawa mo na. Oo. Kaya, Sara, my gosh. Pero saan kung malusutan mo ito, congratulations in advance. Pero I don't think so, Kung talagang maging impartial lang yung senator judges, kung they will base the impeachment, the results on the merits of the case, on the evidence presented, palagay ko makonvict siya rito. Kasi mabigat yung betrayal of public trust mahirap lusutan yung bribery Kasi may mga, di ba, may mga nakita na natin kung paano i-present ito dati sa Quadcom, sila Gloria Mercado. Tsaka hindi lang pala 500 o 600,000 million plus ang nawawalang pera ng DepEd they're talking about more than 8 or 10 billion. It's a lot. Ang laki palang pera. I don't know kung exactly magkano amount. And this is pero for 3 years ng pagiging DepEd Secretary niya. My gosh. Na wala namang nangyaring maganda sa DepEd dahil hanggang ngayon marami pa rin problema. Pero yun nga, sabi nga natin, di ba? Dapat ituloy lang impeachment process regardless kung siya ma-convict or ma-acquit, basta makita lang ng mga tao kung paano niya i-explain yung tungkol sa mga confidential funds. Malinawan lang tayo ng accountability, ng transparency para sa kanya accountability on these issues. Kaya, Sara, yun ang pagandaan mo. Nakita ko pa naman kay Sara, parang ang hina-hina niya. Ang hina-hina niya is a poor lawyer, parang gano'n, tapos poor vice president. Kumbaga, when she speaks, walang authority. But diba? she's rich. But she's rich. Can you give us some? Ganun daw. Di ba nakakaloka? Dinsan ako, alam ko, may sarili rin kayong opinion about this. You can say anything, we will be reading those. Of course, diretso na naman tayo sa ating next segment, ang latest news ng showbiz. Naku, ano ba to? Parang informal lang, no? Pero parang may announcement na nagaganap ng pasimple. Sabi na yung action speaks louder than words. Oo. Ito ay tungkol kay Bea Alonzo at kay Vincent Co, ang kanyang rumored boyfriend, no? Anak na may-ari ng Pure Gold, pag Pure Gold, there's so much money. Kasi ito ngayon, Pure Gold, Alam ba na, I worked for them yung meron kami dating segment, yung Alimpuring. Kuya Boy at saka si Gretchen Ho nag-host nung pandemic time. I was commissioned to do a 10-minute segment. Pero lang, streaming lang. Ganda ang bayad sa akin, Siguro 3 months yung tumakbo yun. Anyway, have money at saka magaling na magbayad. Eto ngayon, may event sa Philippine Arena. I don't know kung ano event yun. Baka event ito ng Pure Gold. Parang basta may event na dumating, dumating si Bea Alonzo at saka si Vincent Co para dumalo. At nakita sila ng mga tao nag-holding hands. Ngayon, kumbaga yung mga tao, syempre, excited sila kasi naruro yung rumor na may relasyon to the kinukuha na ng mga pictures. Everybody was taking pictures of the couple, of the
Siyempre, hindi naman sila nag-announce na o sila na. Pero as people see them, nakita na nag-holding hands, na parang sweet sila. Kaya na-tense itong si Vincent ko. Nagyayang umalis. Oo, nagyayang umalis. Lumipat. Lumipat si taas. Kasi sabi niya parang hindi siya comfortable kasi Uncomfortable. nailang siya siya. Siyempre, Bea Alonzo yan eh. At saka na-chismis na sila all over social media. So, parang... Lumipat si taas. Siyempre, pag public entity na, no? Wala kang choice, no? Pero alam mo, I look at them as parang cute nila. Beautiful Cute sila. couple. Beautiful couple. Parang mukhang sila na, no? Magiging dire-diretso na to. Though kahit walang formal announcement, just ko sa atin palang alam naman natin, naramdaman naman natin that there's something brewing Tsaka between the two of them. si Bea. Oo nga. Nag-glow yung mata niya na eh. At ang gagupuan ako kay Vincent ko. Hindi siya artista. Artistahin din siya. Oo. Kumbaga may dating siya, lakas ang appeal niya. At saka, my God, may pedigree. Pwede ka My talaga. God. Pero feeling ko hindi naman tumingin lang doon si Bea. Ay, masarili naman pera si Bea. Pero maganda na rin yun sa isang katulad niya who is a very, very, Someone who would take good care of her. self-made, Yes. at saka may sariling pera, na sana mapunta naman siya sa isang lalaki na responsable. Na may sinasabi din. At tama lang yun, kaysa na mapunta siya sa isang tricycle driver. Hindi natin minamalit yun, ha? Tricycle driver, jeepney driver. Kung naman Bea, mukhang hindi talaga. Mukhang hindi naman siguro. Kumbaga, pero, di ba, yung mga istorya na nababasa natin sa mga, papanood natin sa mga teleserye na yung napunta lang sa kung kanino. Kumbaga, at least siya, marunong din pumili. With all the things that happened sa love life ni Bea, Nanay, ngayon alam mo talagang life is a continuous process. No? At finally, mukhang magiging seryosa na. Sana sila na. Ako gusto ko makita sa mapakasal. Gusto ko sila mag-enjoy. Ikaw, Tizan, boto ka ba kay Vincent ko para kay Bea Alonzo? Anak siya ni Susan ko. Oo. Hindi atoy ko? Sa atoy walang pera yun. Kaibigan mo sa atoy. Hindi kasing yaman ng pure gold. Walang pera. Pero naman si atoy ko. Oo, may pera. Hindi lang. Julia, lang parang tayo lang yan. Pero Susan ko, Vincent ko, pure gold. Oh my God, Lala is dead. Pero ito susunod na Hindi malalala is dead ka talaga dito. Ay, nako. Lumalabas sa circulation yung pictures ng nila Ivana Alawi at Mr. Daniel Fernandez. Dan Fernandez. Nung panahon na sila pa. Ngayon lang lumalabas. Ngayon lang Nagsisirculate siya na parang yung kanyang closet at saka yung closet ni Ivana na pang selfie nila parang iisa. Parang iisa. At saka yung kitchen design, nila, yung design. Oo, parang iisa ang pinanggagalingan ng mga background. My God, nagdi-deny pa to siya. Tawag ko dyan, denial princess na si Ivana Alawi, di ba? Tinatanggi nila na minsan ay naging sila ni Dan Fernandez. Kasi sa isang interview ni Kuya Boy Abunda, napanood ko si Ivana, denying that, parang natawa pa nga siya na hindi raw siya naging girlfriend ni Dan. Sa tinanong yata siya ni Kuya Boy, if I'm not mistaken, na parang bakit hindi mo pinagbigyan, parang ganyan. Kasi babaero. Parang kumbaga, how would you know na babaero kung hindi ka naging, na wala ka sa loob ng circle na yon? Kasi totoo naman talaga na chismis si Dan Fernandez na babaero even during that time na sila. Oo. Ivana, minsan alam mo, sabi ko nga malaking kasalanan ito, minsan nagagamit ang pangalan ng Diyos. Pero I haven't heard you naman say that na nag-swear ka to God na never na naging kayo ni Dan Fernandez. Pero alam mo yan, Day, naging kayo. Huwag ka na magkano. Kumbaga, total, somebody of the past, is something of the past na nag-enjoy ka naman for a moment, nagkatulungan din naman kayo, nagmahalan din naman kayo. I-deny na. I don't know. May asawa ba si Dan Fernandez? Hiwalay naman sila ni Sheila Israel At saka, alam naman natin, tanggap naman ni Sheila Israel na yan si Dan, basta hindi naman siya naging pabaya sa kanyang... Baka tsaka alam ko matagal na silang hiwalay ni Sheila. Tsaka si Ivana, tsaka si Dan. According to my sources, na nagkausap pa tayo. Anyway, ganito lang yun. Pero ito pa, yung issue kay Ivana, yung may nabasa ako, or I don't know kung video yung napanood ko, that she denies having an affair nga with Congressman Albi Benitez. Diba, yung controversial na issue na yon. At saka, diba, naglabasan yung mga pictures nila, or videos nila sa Japan last year, tapos sa Baguio, kung saan man yun. Hindi man sila magkatabi. Na hindi man sila magkatabi, pero halatang hinihintay yung pagdating ng isa, bago gumalaw yung isa. Parang ganon. Kasi may sinabi si Ivana na
she cannot afford na makasira ng pamilya. Kumbaga, kaya hindi raw siya pumayag na hindi raw siya naging kabit. Kumbaga, yung sinasabi ng mga tao na may sarili siyang bahay doon sa Bahrain ba yun? Kung saan ba, taga-saan ba yung Kuwait, kung saan taga-saan ng tatay niya. May pera naman siya naman. May pera sila. At saka she's earning on her own. Yeah, Millions. Malaki big na amount. pera kita niya. Pero that's not naman the barometer of everything It's not the gauge that you cannot fall for somebody like Albi. Kasi it's not because of the money. Maybe, baka nataypan mo rin siya, baka nabaitan ka sa kanya. It's not all about the money. Pero syempre, ang money is something material na malaking matutulong talaga sa inyo. Kasi at least sigurado ka na hindi ka huhututan ng lalaki. Kasi may mayaman yung bilyonaryo yun. Tsaka sigurado may lalaki na hindi lang basta perang habol mo sa kanya. Pero part of what is his ay pwede niya i-share with you in the future pag naging kayo. Pero ngayon, paano niya masasabing na nanira siya ng pamilya kung annulled na naman si Albi? Oo, hindi pa naman siya annulled. They applied for annulment, pero legally separated. Legally sila, separated. Naalala mo may kwento. Sorry. Pero nag-file ng annulment kasi Albi parang last year, o this year ba yun? Kaya na-hurt itong si Nikki, yung kanyang estranged wife. Kasi legally separated na sila, nakikipag-annul pa bigla. Kasi pag na-annul, doon na siya magkakaroon ng chance. Pag na-annul siya, he can remarry. Kasi pag legally separated, hindi siya pwede mag-asawa. At saka may mga nakakausap din ako. Na malapit din sa mga Benitez. Na never denied to me that merong something between Ivana at saka kay Albi. Pero na parang sila pa nga ang parang silent confirmation that indeed there's something between the two. Kumbaga para sa kanila, it's a common knowledge. It's an open book. Kaya si Ivana, kaya hindi ako naniwala sa sinasabi ni Ivana na wala sa relasyon Kaya nga niya i-deny kay Dan She can always deny and deny. Diba? Na baka naging hobby na sa kanya mag-deny. She just wanted to be private. Maging private. Sana huwag na siya mag-deny. Manahimik na lang siya, not even comment at all. Kasi para at least hindi siya maipit, hindi siya masabi. Kasi kung in love naman sila isa't isa at legally separated naman si Albi Benitez. Pwede naman yun Diyos ko, tatandaan yun tay. Diyos ko, hindi naman kayo mga virgin. Diba? Hindi naman kayo ako. Ako naman, kung minsan kasi mas gusto siguro ng tao na hindi na lang sila pag-usapan, kaya i-deny na lang. Pero dahil nga sa social media ngayon na ang lahat ng mga tao ay may hawak na camera at video, madalas sa hindi, talaga nahuhuli sila. Nahuhuli at ang totoo. One day, halimbawa lang, for the sake of argument, Ivana, one day, na patunayan na kayo nga ni Albi Benitez. Paano mo ngayon kami papaniwalain na tama yung sinasabi mo ngayon? Alam mo yan, you know what I mean. Diba? May mukha ka pa bang iharap sa mundong ito, sa pagdi-deny mo ito, kung one day mapatunayan na kayo nga talaga ni Albi? Ano masama? Guwapo naman sa Albi. Romantic. Diba? Tsaka yun parang peg niya. Diba? Father figure. Diba? Medyo matured ng konti. At saka, my God, not an ordinary person, my gosh. Not because he's so moneyed, but of course he's so accomplished. Di ayaw mo nun, ikaw may-ari ng Bingo Plus. Wala kang gagawin, araw-araw hindi mabingo. Joke lang. Anyway, ako, kung sila man at legally separated naman, wala nang problema. Wala problema. Magka-enjoy lang. Just ko, life is too short. Enjoy it. Enjoy to the fullest. Yan. Enjoyment. Speaking of enjoyment mukhang nag-e-enjoy na on their own ang mga Bex Battalion. Oo nga. Di ba? Naalala pumunta kami direct job sa Vice Comedy Bar for the very first time after naka 1 year na sila. Ay ngayon lang kami natuloy. A few days ago, pumunta kami dun sa Vice Comedy Club. Kasama natin si Henry Magahis. Kasama namin. Nagkita kami lang sa Henry Magahis at saka yung mga friends niya. At saka ang ganda ng place parang maliit na music museum. Ang cute. At masarap ang pagkain, malamig. Masarap ang pansit gisado nila. At saka yung chicken lollipop o popsicle or whatever. Ang sarap. Chicken popcorn. Chicken popcorn. Ang sarap. At saka,
At saka hindi siya masyadong siksikan, kumbaga comfortable ka. So mga kaibigan, may nakausap kami doon, hindi ko na sabihin kung sino, baka mamaya kasi tinatanong namin, what happened to MC at saka sila Vice? Ito ba'y nag-uusap pa? Before we arrive doon sa venue, dumating daw doon si MC earlier. Pumunta siya doon, pero hindi raw siya tumagal. Umalis din siya. Kumbaga, siguro baka may kinuha lang o baka may inayos lang or whatever. Pero pumunta siya sa Vice Comedy Club kasi contrary to the reports na hindi na Kinuha na talaga niya yung kanyang share. Na kinuha na yung share niya, na hindi siya pumunta roon, hindi siya pumunta sa anniversary, whatever. Pero siya lang naman, hindi kasama si Lassie, siya lang daw dumaan doon, pero hindi rin tumagal. Pero may nagsabi naman doon na isa sa mga komedyante na okay naman daw si Vice at saka si MC. I don't know, pero siyempre, sila ay... They were trying to, to hide something. Pero ako na, when I were reading between the lines, so when someone said na parang magkaibigan ng mga yan, isang araw, magbabati rin sila para na rin sila magkapatid. Which, naniwala ako. Totoo naman yun. Pero, yung sinasabi niya yun, so may nangyayari nga. So may nangyayari, may tensyon. May tensyon. Oo. Magkakaayos nga yan kung willing sila both parties. Pero ang talo dito, si MC at si Lassie. Kapag sila nga nagmatigas, wala na sila mapupuntahan one day. Then first naman talaga, meron na talagang following sa ang Bex Battalion. Noong COVID time na sila talaga nagpasaya sa maraming mga netizens sa kanilang mga ginagawa. Pero we cannot also deny the fact na pinanood sila at nakilala sila also because of Vice Ganda. Oo. At doon naman sila lumaki ang pangalan nila kasi sa kapopromote ni Vice, sa pagkadikit ng pangalan na kay Vice Ganda. At sinama pa ni Vice Ganda sa Showtime para mag-host. Para maging regular sila doon. Diyos ko, swerte-swerte nyo. Pero mga kaibigan, balita namin ay magpa-franchise daw itong Vice Comedy Club. Kumbaga magkakaroon ng isang branch. Isa pang branch. At ang dinig ko ay, the last time narinig ko nung pumunta tayo doon, ay kasama pa rin si MC as investor. So, may possibility, siguro baka nag-uusap sila ngayon ni Vice quietly, palihim, sikreto, na sila pa rin. Well, hindi natin may invalidate yung naramdaman ni MC na nasaktan siya. Pwede yun. Naman. Normal yun. Normal yun. Ngayon, kung talagang ikakat niya or i-burn niya yung bridge, that's a different story. Iba yun. Pero sana na ngayon na sinasabi nga ng mga kasama nila na magkaibigan sila, kung ano't ano man yan, magkaibigan pa rin sila sa huli. Sana, sana lang ay mag-isip-isip din mabuti sila MC at saka si Lassie. Kasi si Vice, kahit matulog lang si Vice, kahit araw-araw kumain ng steak yan, he can live di ba? Life to the fullest. Life to the fullest. To last him a lifetime. He has so much money. Pwede mapahinga yan at hindi yan maapektuhan ng gutom. Tayo, kayo, Vice, MC, Lassie, mag-isip-isip din kayo para, sayang yung opportunity. Oo. At saka, ang pagkakaibigan at makakita ka ng pagkakaibigan, ng tunay pagkakaibigan in this lifetime, yung totoong tao magsasabi ng mali mo in publicly or in public or in private. This is something na para, for me, is a gem. Na hindi treasure mo dapat. Okay. Yan. Kagaya ng spa na meron tayo ngayon, i-treasure natin na parang gem. Naku! My God, ang katawan natin, ang health natin, very important yan. Kailangan kapag medyo nakakaramdam ka ng pagod, nakakaramdam ka ng pang-stretch dyan, diretso ka na sa Deluxe Spa. Located sa Scott Fernandez Corner, Tomas Morato, dito sa Quezon City. Sa gilid ng Chili's. Pumunta kayo na hanapin si Vince Miraflores. Mala Hotel. Mala Hotel ang spa na to. At mura. Mabango, malinis. Malinis. Punta kayo doon. Punta kayo doon. Tsaka pag umuwi dito sila Carlo at Nanette Nazaren of Chino Hills, California, dadaling ko sila doon sa Relax Spa. May pasok. Ives, punta tayo doon. Ano nang sinihintay ninyo kay nanay? Ay, nako, hindi pa ba kayo napapagod? Hindi kayo mapapagod dahil ang ating next segment ang Hula! Bira! Hulaan lang itong Hulaan? Ito, bira ka ng bira eh. Parang pag sabi ka ng bira, parang biyak eh. Bira lang. Totoo ba, Ito Nay? ngayon. Oo. Nakakaloka isang sikat na talent manager. Isang sikat na talent manager na grabe pala, nagkukomplain yung mga artist niya. Kasi sa sobra daw kung sa pera.
Sobra sa pera. Kumbaga, marami naman siyang pera. Ang yaman-yaman na niya, Diyos ko, she can live in style. She can live in style, yes. She can live in style. She's so, mukhang happy naman siya, content. Supposedly makontent, pero hindi siya kontento. Kasi halimbawa, she gets 30% sa commission, okay, ng kanyang artist, okay? May isang sikat na singer-comedian, na babae, comedian, okay? Na under sa wings niya, okay? Halimbawa, ang talent fee niya ay 100,000, okay? Di ba, kakaching ng 30%. Kakaching, commission ng 30% sa manager. So, 70,000 sa kanya dapat net. Tapos, pag kinuha ng kanyang pera, alam ba, for that particular project, ang natatanggap na niya, 69,275 pesos and 50 centavos. May ganon. So, kausap ko yung kanyang road manager. Kausap ko road manager nitong sikat na comedian singer na ito. Bakit ganun? Di ba dapat 70,000? Dapat ibigay less tax. Yun na yun. Kumbaga, tax problema na ano yun kasi pwede na niya i-incorporate sa kontrata sa kanyang producers na net of withholding taxes siya, di ba? Gano'n ka ba sa 100, malinis siya sa 70. Di ba dapat? Bakit 69,254.50 pesos? 50 centavos pa. Ang explanation ng opisina niya, yung Xerox. Seryoso? Yung bond paper. Yung logistics? Oo. Yung kontrata na miscellaneous. Yung messenger na nagatid sa producer ng kontrata na napirmahan, yung pamasahe niya, yung pabalik, yung lahat ng mga detalyeng yun, to the centavo. Hindi pa siya kontento sa 30% na kinita niya doon. Bakit hindi niya inawas doon? Di ba? Normally, iawas mo na yun kasi trabaho mo yun negosyo nyo yan Kumbaga, may commission ka. Kaya nga may commission, di ba? Doon mo na kunin mga miscellaneous. Pati, Diyos ko, ink ng computer. Kumbaga, so ginagawa niya to sa kanyang mga artists. Pati pagpiprint. Binibilang ko ilang bond papers. So, alam mo, pinipikit mata na lang na tinatanggap ng mga artists niya yung mga kaganapang ito. Hanggang sa unti-unti na lang silang umaalis. Dahil nakakaloka. Ang tagal na nilang ganyan Ang tagal na. Di pa rin siya nagbihi. Di pa siya. Kumain ka nga nito. Baka iawas mo pa to, ha? Di ba? Pero sana naisip din nila na yung mga ganoong sentimo, hindi ko ibigay na lang, Diba kung ikaw artist, baliwala naman yun. Totoo. Mahal ba 600 pesos lang yun? Pero 624 pesos and 50 centavos. Kumbaga, wala yun. Ako artist, wala yun. Pero yung punto ko lang dito is that, kulang pa ba? Ba't hindi ko kinuha lahat? Tsaka yung asawa niya. Kaya, ewan. Kumikita naman. Hindi na nga sila naubo. Hindi sila maubusan ng pera. Pero hindi sila makapunta ng langit. Believe me. Harangin ko. Medyo high and mighty sila. Totoo yan. Kaya yun ang kwento, ha? Sa kanyang pangalan ay, parang may anghel na dumaan. Tumahimik tayo bigla. Merong L sa pangalan nun at apelido. Yes, at sa apelido. Hanapin nila. Parang may anghel ulit. Ay, nako, my God, Lala is dead. Ito si Pagay sa inyo. Wala na. Yan na po, sabi ay na yan na minsan, check mo rin, may check and balance yung mga ganoong maliliit na pera. Kung tutusin, wala naman talaga. Pero kapag umalis at aalis ang tao just because of that, you also have to change. Sana nga magbago ang tingin sa pera. Yes. Sa lahat ng mga OTGs natin na patuloy na naniniwala at patuloy na tumatangkilik sa ating programa, maraming salamat sa mga Team OFW at Team Abroad, Team No Skip. Yes, Team Tanggol. Tsaka Team Balik sa Umpisa. Maraming salamat sa inyo. Kareng Ega na Kapampangan na Manalbet. Patuloy yung Manalbet kaning OOTD. Marakal salamat. Lalong-lalo na kareng taga Minalin, Pampanga.
Yes, advance happy birthday muna kay Princess Bautista, Princess Revilla. I love you. Yeah, happy birthday. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With may nanay na nakapuntos ka doon sa BI mo na yon, Nay. Pero, kailangan din naman kantiin. Kung mamasamain niya to, nasa kanya na yan. Ay naman. Kasi sometimes hindi mo pwedeng sabihin, hindi kayang sabihin ng tao ng diretso eh. Barya-barya man lang yon or kung ano man. Pero nakakatawa at masyadong galit ang datingan. Ang ating minamahal, Nanay Jobert Socaldito. Maraming salamat. At sana may natutunan ng bawat isa sa atin sa lahat ng mga issues na pag-usapan natin. Pera, mga puwersa, influensya. Kumbaga, let's just be kind, no? Kind to one another. At saka yung tama lang, yung may common sense, yung sensible lang ang lahat ng bagay. Hay nako, thank you anak ko. Direct Chops mo ng sala. Basta be a good boy, I'll be a good mother, si Pangko will be a good father. Sa mga cases na ganyan din na yun, no? Grabe, malaki pala talaga pag magkakaroon ka ng kaso. Ako, patuloy tayong maniwala. Ang mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Maraming salamat. Bye. Bye-bye. We love you. Leanne Miclot. Leanne Miclat, Michael Pangkoy, at... And Raymar Buado. Oh, may and, ha? Bye. Bye-bye.